Basura! Iyan ang turing niyo sa akin sa harap ng kabit mo, Andre. Pirmado na ang annulment papers. Ngayon, lumayas kayo sa pamamahay ko. Akala niyo ba ay probinsya ng uto-uto lang ako na pwedeng tapakan habang buhay? Ngayon, panuurin niyo kung paano guguho ang marangyanyong mundo sa isang kumpas ko lang. Kaya mo bang mabuhay kung ang bawat sentimeng ginagastos mo ay galing pala sa babaeng tinawag mong walang kwenta? Sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari ng Maharlika Holdings? Handa na ba kayong harapin ang bukas ng walang kahit na ano? Huwag mo nang gawing drama ang lahat, Mirasol. Pirmahan mo na ang annulment papers na yan dahil tapos na tayo. Sawa na akong makita ang baduy at laging amoy kusina mong hitsura araw-araw. You're just a weight around my neck. And frankly, you're embarrassing me. Ang mga salitang binitiwan ni Andre ay parang matatalim na balisong na sunod-sunod na itinusok sa puso ni Mirasol. Naniga siya sa kanyang kinatatayuan sa gitna ng malawak at marangyang sala ng kanilang villa. Ang mansyong siya naman talaga ang lihim na nagbayad gamit ang sarili niyang kaban. Ngunit ngayon ay tila naging isang malamig na bilangguan. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahon na nakabalot sa simpleng pulang papel. Isang mamahaling relo ang nasa loob niyon. Ang regalong binili niya para sa kanilang ika-5 anibersaryo bilang mag-asawa. Buong araw siyang nag-abang sa pag-uwi nito, nagluto ng paborito nitong adobo, at nagsuot ng simpleng bestidang alam niyang gusto ni Andre noong nagsisimula pa lamang sila. Ngunit ang bumati sa kanya ay hindi yakap, kundi ang malamig na titig ng kanyang asawa at ang presensya ng isang babaeng hindi niya inaasahan. Sa tabi ni Andre, kampanteng nakaupo si Vina Alcantara. Nakasuot ito ng isang mamahaling seda na damit. Ang mga binti ay magkakrus habang humihigop ng alak mula sa kristal na baso. Ang mga mata ni Vina ay puno ng pangungutya habang pinagmamasdan ang hitsura ni Mirasol, ang kanyang buhok na bahagyang gulo mula sa pagluluto, at ang kanyang mga palad na may bakas pa ng hirap. Hindi makapagsalita si Mirasol. Pakiramdam niya ay may malaking bara sa kanyang lalamunan na pumipigil sa anumang tunog na nais lumabas. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ngunit pilit niyang pinipigilan ang mga ito. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng sakripisyong ginawa niya. Para kay Andre, tinalikuran niya ang maranyang buhay bilang tagapagmana ng Maharlika Holdings. Para kay Andre, nagpanggap siyang isang dukhang babaeng galing sa probinsya upang patunayan na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman. Ngunit ang lahat ng iyon ay nauwi lamang sa ganitong tagpo. Andre, 5 years. 5 taon tayong magkasama. Akala ko ba masaya tayo? Akala ko ba sapat na ang pagsasama natin kahit simple lang ang lahat? Ang boses ni Mirasol ay halos isang bulong na lamang, basag at puno ng pait. Isang malakas at mapang-uyat na tawa ang narinig niya mula sa pintuan ng kusina. Pumasok si Doña Perla, ang kanyang biyenan na may dalang baso ng malamig na tubig. Ang matanda ay nakataas ang kilay. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin kay Mirasol. Simple? Iyan ang problema sa iyo, Mirasol. Masyado kang simple hanggang sa naging mukha ka ng basahan. My son deserves someone who matches his status. Someone like Vina who can help him climb higher. Hindi ang isang tulad mong probinsya nang walang alam kundi magluto at maglinis. Isaksak mo sa bagok mong ulo na hinding-hindi ka magiging sapat para sa pamilya namin. Bago pa man makasagot si Mirasol, mabilis na lumapit si Doña Perla at walang pasabing isinaboy ang malamig na tubig sa mukha ng manugang. Ang lamig ng tubig ay gumapang sa balat ni Mirasol, sumama sa kanyang mga luha na hindi na niya napigilang dumaloy. Nabitawan niya ang maliit na kahon ng regalo at ang tunog ng pagbagsak niyo sa sahig
ay tila ang huling hininga ng kanyang mga pangarap. Nanatiling nakatayo si Mirasol, basang-basa ang mukha at damit, habang ang tatlong tao sa harap niya ay tila nanunood lamang ng isang nakakaaliw na palabas. Walang bakas ng awa sa mga mata ni Andre. Sa halip, lumapit pa ito at idiniin ang ballpen sa kanyang kamay. "Sign it, Mirasol. Don't make this harder for yourself." Pagkatapos nito, kumuha ka ng kahit anong gusto mo sa mga lumang gamit mo at umalis ka na rito. Ayoko nang makita ang hitsura mo sa bahay na ito paggising ko bukas. Ang bawat salita ni Andre ay parang yelo na nagpapatigas sa puso ni Mirasol. Tumingin siya sa annulment papers na nasa ibabaw ng lamesa. Ang puting papel ay tila humihingi ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa paligid ng villa. Ang bawat sulok na nilinis niya ng may pagmamahal. Ang bawat kagamitang siya ang pumili upang maging komportable ang kanyang asawa. Ang lahat ng ito ay pag-aari niya. Ngunit sa mata ng mga taong ito, siya ay isang basura na kailangang itapon. Dahan-dahang hinawakan ni Mirasol ang ballpen. Ang kanyang mga daliri ay nanlalamig. Ngunit sa ilalim ng hapdi at pait, may isang maliit na kislap ng apoy na nagsimulang mag-alab. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang malakas na buhos ng ulan sa labas ang naririnig, na tila pilit na hinuhugasan ang mga kasalanang nagaganap sa loob ng mansyong iyon. Habang nakatitig sa linyang dapat niyang pirmahan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ito na ba ang dulo ng lahat ng aking pananahimik? O ito na ang simula ng pagbabalik ng tunay na Mirasol Villarreal? Nanatiling nakatayo si Mirasol sa gitna ng sala. Basa ang buhok at nanginginig ang mga balikat, habang ang halahak ni Doña Perla ay tila mga huni ng buwayang nagbubunyi sa kanyang pagkatalo. Tiningnan niya ang gintong kwintas na suot ng matanda, isang mamahaling alahas na kumikinang sa ilalim ng chandelier. Ang kislap niyon ay tila isang malupit na paalala sa kanyang mga sakripisyo. Tila bumalik ang kanyang gunita sa isang gabi 3 taon na ang nakalilipas. Noong mga panahong halos mabaon sa utang ang pamilya Salcedo dahil sa maling mga investment ni Andre at sa bisyon ni Doña Pela sa sugal. Naalala ni Mirasol kung paano siya lihim na nakipag-ugnayan sa kanyang katiwala sa Maharlika Holdings upang magpadala ng ₱1,000,000 sa ilalim ng isang anonymous na kumpanya para lamang hindi mabawi ang bahay na ito. Ginawa niya iyon dahil ayaw niyang makitang nahihirapan ang asawa at dahil may utang na loob siya sa ideya ng pamilyang pinangarap niyang mabuo. Ngunit ngayon, ang gintong kwintas na binili gamit ang perang iyon ay ang mismong bagay na nagpapamukha sa kanya ng kanyang kahirapan. Nabalik lamang ang diwa ni Mirasol nang marinig niya ang matinis na boses ni Doña Perla na muling bumasag sa katahimikan. "Ano pang tinititig-titig mo dyan? Pirmahan mo na yan at pagkatapos ay maglinis ka na ng buong bahay. Dadating ang mga kaibigan ko mamaya para sa isang welcome party para kay Vina. At siguraduhin mong kikinang ang bawat sulok ng mansyong ito. Kung hindi, baka hindi ka lang tubig ang matikman mo sa akin." Dahan-dahang lumapit ang matanda sa isang sulok ng sala at kinuha ang isang lumang kahon na gawa sa nara. Ito ang kahon kung saan itinatago ni Mirasol ang mga huling sulat ng kanyang ama bago ito pumanaw, kasama ang ilang mga tuyong bulaklak mula sa kanilang probinsya. "At itong basurang ito? Bakit mo pa ito itinatago sa bahay ko?" "It looks like literal trash, Mirasol. Amoy probinsya at amoy luma." Sa isang iglap, itinapon ni Doña Perla ang kahon sa labas ng pintuan, kung saan ang mga sulat ay nagliparan at nabasa sa ilalim ng malakas na ulan. Parang huminto ang mundo ni Mirasol. Hindi niya pinansin ang sakit ng kanyang katawan, kundi ang sakit ng kanyang kaluluwa. Mabilis siyang lumabas ng bahay at lumuhod sa putikan. Pilit na pinupulot ang mga papel na unti-unting nabubura ang mga salita dahil sa tubig. Ang bawat papel na hinahawakan niya ay tila ang huling yakap ng kanyang ama
na dinudurog ng kawalang hiyaan ng mga Salcedo. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang anino ang lumapit sa kanya. Isang luma at kupas na payong ang tumakip sa kanyang ulunan. Pagtingala niya, nakita niya si Lolo Ben, ang matandang hardinero na matagal nang naninilbihan sa pamilya. Ang mga mata nito ay puno ng malasakit at pag-unawa. "Huwag ka nang umiyak, iha. Ang tunay na hiyas ay hindi nabubura ng ulan o ng putik." Mahinang bulong ng matanda. Inabot niya kay Mirasol ang isang sariwang bulaklak ng sampagita. "Tandaan mo kung sino ka talaga. Malapit na ang takdang panahon." Bahagyang kumalma si Mirasol habang hawak ang sampagwita. Hinaplos niya ang selyo ng huling sulat ng kanyang ama na nasa bulsa ng kanyang suot na apron. Sa kabila ng lahat, alam niyang hindi siya mag-iisa. Ngunit ang kapayapaang yon ay panandalian lamang. Gabi na at ang villa ay puno na ng mga tawanan at tunog ng mga basong ng tatama. Ang mga elite na kaibigan ni Doña Perla ay naroon na, suot ang kanilang mga mamahaling damit. Si Mirasol, na nakasuot pa rin ng basang damit at apron, ay pilit na pinaglilingkuran ang bawat bisita sa ilalim ng mapanghusgang mga mata ni na Andre at Vina. "Look at her. She's so pathetic." Narinig niyang bulong ni Vina sa isang kaibigan habang nakaturo sa kanya. Biglang tumayo si Doña Pela sa gitna ng sala. Katabi ang isang mamahaling florera na nagkakahalaga ng ₱250,000. Nang mapansin niyang papalapit si Mirasol para maghain ng inumin, isang malupit na plano ang gumuhit sa mukha ng matanda. Sadya niyang isinagi ang kanyang siko sa florera. Tila, bumagal ang oras habang bumabagsak ang florera sa sahig na lumikha ng libu-libong maliliit na pirasong kristal na nagkalat sa paligid. Ang malakas na tunog ng pagbasag ay nagpatahimik sa buong silid. "Diyos ko, ang paborito kong florera!" Sigaw ni Doña Perla habang nakaturo ang nanginghinig na daliri kay Mirasol. "Tingnan niyo ang ginawa ng tangang ito. Sinadya mo ito, Mirasol? Dahil ba galit ka na, pinalalayas ka na namin? Ganyan ka ba talaga kawalang kwenta at kasing sama ng ugali mo?" Lahat ng mga bisita ay napatingin kay Mirasol nang may pandidire at galit. Lumapit si Andre nang may nanlilisik na mga mata at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Mirasol, sapat na para mag-iwan ng marka. "I told you she's a disaster," bulyaw ni Andre. "Hindi lang siya pabigat, magnanakaw at maninira pa siya. Wala ka na talagang lugar sa pamilyang ito." Tumingin si Mirasol sa kanyang paligid, sa kanyang asawa na handa siyang saktan, sa biyena na sadyang naninirang puri, at sa mga taong hinuhusgahan siya nang hindi alam ang katotohanan. Ramdam niya ang pait. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi luha ang lumabas sa kanyang mga mata, kundi isang malamig at matalim na titig. "Bakit, Doña Pela? Sigurado ba kayong ako ang nakabasag niyan?" Mahinahon, ngunit may awtoridad na tanong ni Mirasol, isang boses na hindi pa nila naririnig mula sa kanya. Natigilan ang matanda, tila may kung anong takot na dumaan sa kanyang mga mata nang marinig ang pangalang Villarreal, na tila ibinulong ng hangin sa paligid ni Mirasol. Sa labas ng villa, ang isang itim na sasakyan ay nananatiling nakaparada at ang taong nasa loob niyon ay dahan-dahang nagbaba ng bintana. "Huwag mong subukan ang pasensya ko, Mirasol. Isang hamak na katulong ka lang dito na naging asawa ko dahil sa awa. Wala kang karapatang magtanong o sumagot ng ganyan sa nanay ko." Ang boses ni Andre ay pumutok sa loob ng sala, puno ng pagnangalit, habang ang kanyang hintuturo ay halos tumama na sa dulo ng ilong ni Mirasol. Sa paligid nila, ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tawa ay tila mga huni ng mga mapanirang insekto sa gitna ng gabi. Habang ang lahat ay nakatuon sa pagkabasag ng florera, si Mirasol ay dahan-dahang yumuko. Hindi siya yumuko dahil sa takot, kundi upang pulutin ang mga piraso ng kristal sa pamamagitan ng kanyang mga hubad na kamay. Ang bawat matalas na dulo ng kristal na tumutusok sa kanyang balat
ay tila mas banayad pa kumpara sa talas na mga salitang ibinabato sa kanya. Ang patak ng kanyang dugo sa puting sahig ay tila mga pulang talulot ng rosas na nalalanta. Aray! Ang mahal-mahal ng plurerang yun, Andre! Yan ang sumisimbolo sa ating antas sa lipunan at dinurog lang ng babaeng ito. Dugtong pa ni Doña Perla habang pilit na nagpapahid ng pekeng luha gamit ang kanyang mamahaling panyo. Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Andre sa kanyang pag-atake, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng paulit-ulit na pag-vibrate ng cellphone sa kanyang bulsa. Ang tunog niyon ay tila isang babala. Nang makita ni Andre ang pangalan ng kumpanya sa screen, ang Maharlika Holdings, ay biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang galit ay napalitan ng kaba at pag-asa. Inisip niya na ito na ang balita tungkol sa kanyang inaasam na promotion bilang Senior Vice President. "Excuse me, this is important," sabi ni Andre sa kanyang mga bisita, sabay talikod kay Mirasol na parang isang basahan na hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Sa kabilang dulo ng linya, ang boses ay malamig at formal. "Mr. Salcido, I am calling to inform you that the Board of Directors has decided to put your promotion on hold. There are inconsistencies in your recent project reports, and the chairperson herself has requested a full audit of your department." Nanlamig ang buong katawan ni Andre. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly. Ang pangarap niyang kapangyarihan ay biglang naglaho na parang usok. What? The chairperson? Sino siya? Can I talk to her? The chairperson remains anonymous to junior executives, Mr. Salcedo. You will hear from us soon. At namatay ang linya. Sa sulok ng sala, habang naglilinis pa rin, naramdaman ni Mirasol ang pagbabago sa aura ni Andre. Alam niya ang bawat salitang sinabi sa kabilang linya dahil siya mismo ang nag-utos niyon bago pa man magsimula ang party. Dahan-dahang tumayo si Mirasol. Ang kanyang mga sugat sa kamay ay hindi na niya nararamdaman. Naglakad siya patungo sa kanyang maliit na silid sa dulo ng pasilyo, isang silid na mas mukhang bodega kaysa kwarto ng asawa ng isang direktor. Pagkasara ng pinto, pinihit ni Mirasol ang lock. Mula sa ilalim ng kanyang manipis na kutson, inilabas niya ang isang manipis at makabagong laptop na may tatak ng Maharlika. Sa isang kumpas ng kanyang mga daliri sa biometric scanner, ang screen ay nagliwanag. Ipinapakita ang isang interface na tanging iilan lamang sa mundo ang may access. User Admin, Mirasol Villarreal. Status, active. Ang kanyang mga mata, na kanina lamang ay puno ng luha, ay naging matalas at malamig na parang bakal. Binuksan niya ang listahan ng mga ari-arian ng pamilya Salcedo. Ang mansyong ito, ang mga sasakyan, at maging ang mga alahas na suot ni Doña Perla. Lahat ng iyon ay nakasandal sa mga pautang na ang kumpanya ni Mirasol ang lihim na naggarantor. Isang klik lang niya at ang marangyang mundong kinatatayuan ni na Andre ay guguho na parang kastilyong buhangin. Akala niyo ba ay bulag ako sa bawat sentimeng ninanakaw niyo mula sa kumpanya para lamang mapanatili ang inyong huwad na karinggalan? Bulong ni Mirasol sa gitna ng dilim. Andre, minahal kita ng higit sa aking sarili. Ngunit tinuro mo sa akin na ang perlas ay hindi dapat ibinibigay sa mga baboy. Biglang narinig ni Mirasol ang mabibigat na yabag ng mga paa ni Andre sa pasilyo, papalapit sa kanyang pinto. Mabilis niyang itinago ang laptop at nagkunwaring nagtutupi ng mga lumang damit. Mirasol, buksan mo itong pinto? Sigaw ni Andre habang marahas na kinakalampag ang kahoy na pinto. Ang tunog ng paghampas ay yumanig sa buong silid. Nang buksan ni Mirasol ang pinto, nakita niya ang pawisang mukha ni Andre. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang mga mata ay puno ng desperasyon. May ginawa ka ba? May sinabihan ka ba sa kumpanya tungkol sa atin? Bakit biglang nag-audit ang Maharlika? Hinawakan ni Andre ang balikat ni Mirasol at nyanig siya ng malakas. Sumagot ka! Ikaw ba ang malas sa buhay ko? Tumingin si Mirasol ng diretso sa mga mata ni Andre.
Isang tingin na nagpatigil sa paghinga ng lalaki. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng babae. Isang ngiting hindi pa nakikita ni Andre sa loob ng 5 taon. Andre, sa tingin mo ba ay may kakayahan ang isang probinsya ng walang kwenta na tulad ko na galawin ang isang higanting kumpanya? Bago pa makasagot si Andre, isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng gate. Isang itim na sasakyan na may plakang isa ang pumarada sa tapat ng villa. Isang lalaki nakasuot ng pormal na toksido ang bumaba at naglakad patungo sa kanilang pinto. Sino ang panauhing ito na maging si Doña Pela ay napatakbo palabas dahil sa kaba? At ano ang dalang dokumento na magpapabago sa kapalaran ng lahat sa gabing iyon? Ang katahimikan sa loob ng sala ay tila isang banta na mas mabigat pa kaysa sa malakas na buhos ng ulan sa labas. Ang lahat ng mga bisita, pati na sina Doña Perla at Vina, ay nakatitig sa pinto nang bumukas ito at pumasok ang isang lalaking may uban na ang buhok, ngunit bakas ang awtoridad sa bawat galaw. Siya si Attorney Benjamin Santos, ang punong legal counsel ng Maharlika Holdings. Isang taong ang pangalan pa lang ay sapat na para manginig ang sinumang negosyante sa bansa. Mabilis na nag-ayos ng sarili si Andre. Pilit niyang iwinaksi ang kaba at pinalitan ito ng isang pilit na ngiti. Akala niya, ang pagdating ng abogado ay isang pagkakataon upang ayusin ang naudlot niyang promotion. Attorney Santos! What a surprise to have you in our humble home! Siguro ay tungkol ito sa usapin sa kumpanya kanina? Please, maupo kayo. Vina, pakiabutan ng alak ang ating panauhin. Wika ni Andre habang pilit na ipinapakita ang kanyang pagiging host sa harap ng mga bisita. Ngunit, hindi naupo si Attorney Santos. Hindi rin niya tinanggap ang basong inabot ni Vina. Ang kanyang mga mata ay lumingon sa paligid, tila may hinahanap na mas mahalaga kaysa sa lalaking nakatayo sa harap niya. Sa isang iglap, dumapo ang kanyang paningin kay Mirasol na nakatayo sa gilid. Basang-basa pa rin ang damit at may hawak na basahang luma. Isang mabilis na pagtango ang ipinadala ng abogado sa kanya. Isang senyas na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Hindi ako narito para sa iyong promotion, Mr. Salcedo. Malamig na sabi ni Attorney Santos. Inilabas niya ang isang makapal na envelope mula sa kanyang briefcase. Narito ako dahil sa isang seryosong babala mula sa Board of Directors. Ang villa na kinaroroonan natin ngayon, pati na ang lahat ng assets na nakapaloob dito, ay isa sa ilalim sa isang preliminary sequestration dahil sa mga hindi maipaliwanag na utang at maling paggamit ng pondo ng kumpanya na nakapangalan sa iyo. Parang binagsakan ng langit si Doña Pela. Anong sinasabi niyo? Amin ang bahay na ito. Pinaghirapan ito ng anak ko. Sa papel, Doña Perla, ang bahay na ito ay binili sa pamamagitan ng isang pautang mula sa isang kumpanyang pag-aari ng Maharlika Holdings. At dahil ang mga bayad ay hindi na ibibigay ng tama sa loob ng 6 na buwan, ang kumpanya ay may karapatang bawiin ito anumang oras. Paliwanag ng abogado. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga bisita ay nagsisipag-alisa na dahil sa takot na madamay sa iskandalo, lumapit si Vina kay Mirasol. Ang kanyang muka ay puno ng pot. Pakiramdam niya, ang pagkasira ng gabi ay kasalanan ng babaeng itinuturing niyang malas. Ikaw! Ikaw ang nagdala ng kamalasan dito! Sigaw ni Vina. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin si Mirasol. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na nahawakan ni Mirasol ang braso ni Vina sa gitna ng hangin. Ang higpit ng hawak ni Mirasol ay sapat na para mapasigaw sa sakit si Vina. Ang mga mata ni Mirasol ay hindi na ang mga mata ng isang biktima. May isang kakaibang apoy doon. Isang awtoridad na nanggagaling sa mga taon ng pagtitiis na ngayon ay nag-uumapaw na. Huwag mo akong susubukan, Vina. Ang bahay na tinatayuan mo, ang damit na suot mo, at ang lalaking ipinagmamalaki mo, lahat yan ay hiram lang sa akin. At kapag oras na para singilin ko kayo,
Wala kayong matataguan. Bulong ni Mirasol na sapat na para marinig lamang nilang dalawa. Binitawan ni Mirasol ang braso ni Vina na tila ba diring-diri siya rito. Napaatras si Vina. Gulat at takot sa biglang pagbabago ng babaeng akala niya ay kaya niyang tapakan. Samantala, si Andre ay abala sa pakikipag-usap kay Attorney Santos, nagmamakaawa at humihingi ng palugit. Ngunit ang abogado ay tila walang naririnig. Sa bawat yabag ng sapatos ni Attorney Santos patungo sa pinto, tila naririnig ni Andre ang tunog ng bawat pinto ng pagkakataon na sumasara sa kanyang muka. Nang makaalis ang lahat ng bisita at ang abogado, ang mansyon ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Si Doña Perla ay humihulagpos sa iyak sa sofa, habang si Andre ay nakatiting sa kawalan. Ngunit si Andre, sa gitna ng kanyang galit, ay may napansin. Tumingin siya sa dulo ng pasilyo kung saan papasok si Mirasol sa kanyang silid. May kung anong kakaibang bagay ang nakita niya sa bulsa ng apron ni Mirasol. Isang bagay na kumikinang, isang bagay na hindi dapat pagmamay-ari ng isang simpleng siyana. Dahan-dahang naglakad si Andre patungo sa silid ni Mirasol. Hindi siya kumatok. Marahas niyang binuksan ang pinto. Anong itinatago mo, Mirasol? Sino ang kausap mo sa telepono kanina? Ang silid ay madilim. Ngunit sa isang sulok, nakita ni Andre ang liwanag ng isang screen. Isang logo ang kuminang sa gitna ng dilim. Ang logo ng Maharlika Holdings na may gintong korona. Ipakita mo sa akin yan. Anong ninakaw mo sa kumpanya, Mirasol? Akala ko ba ay probinsyanang inosente ka? Pero ngayon, pati gamit ng kumpanya ay pinapakialaman mo na. Ang boses ni Andre ay tila kulog na yumanig sa maliit at masikip na silid ni Mirasol. Marahas niyang hinablot ang braso ng asawa. Pilit itong pinipihit upang makuha ang anumang itinatago nito sa likod. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Andre ay humalo sa amoy ng lumang kahoy at alikabok sa silid. Isang matapang na paalala ng agwat na pilit niyang inilalagay sa pagitan nilang dalawa. Sa gitna ng dilim, ang liwanag mula sa laptop ay unti-unti nang naglalaho dahil sa otomatikong sleep mode nito. Ngunit ang anino ng gintong korona ng Maharlika Holdings ay nanatiling nakatatak sa balintataw ni Andre. Hindi makapaniwala ang lalaki. Ang asawa niyang halos hindi marunong gumamit ng modernong cellphone ay may hawak na kagamitang tanging ang mga nasa itaas na antas lamang ng kumpanya ang meron. Wala akong ninanakaw, Andre. Yan ay luma na. Nakita ko lang yan sa basurahan ng opisina nyo noong sinundo kita dati. Pagsisinungaling ni Mirasol. Ang kanyang boses ay nangiinig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtitimpi. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Hinahampas ang kanyang mga rib sa bawat pintig. Basura? Huwag mo akong gawing tanga. Walang nagkatapon ng ganitong gamit. Sigaw ni Andre habang itinutulak si Mirasol patungo sa pader. Ang likod ni Mirasol ay tumama sa matigas na semento at ang sakit na naramdaman niya ay tila mas lalong nagpaalala sa kanya ng kawalang puso ng lalaking pinaglaanan niya ng 5 taon ng kanyang buhay. Pumasok si Doña Perla sa silid, dala ang isang mapanuyang ngiti. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinitingnan ang hitsura ng kanyang manugang. Anak, bakit mo pa tinatanong? Malinaw naman na ginagamit niya ang kaunting ganda niya para makakuha ng pabor sa kung sinong empleyado roon. Baka nga may kalaguyo ang babaeng ito, kaya may ganyang mamahaling gamit, sabi ni Doña Perla habang ang kanyang mga daliri na puno ng singsing ay dahan-dahang hinahaplos ang kanyang leeg. Nakakahiya ka, Mirasol. Hindi mo na nga kayang pantayan ang anak ko. Dinudumihan mo pa ang pangalan ng mga Salcedo. Ang mga salitang iyon ay parang mga lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang paggalang ni Mirasol sa kanyang biyenan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang kumpanyang ipinagmamalaki nila ay sa kanya at ang bawat butil ng kanina kinakain nila
ay galing sa kanyang bulsa. Ngunit nanatili siyang tahimik. Pinanood niya si Andre habang kinukuha nito ang laptop at marahas itong ibinabato sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng mamahaling gadget ay tila ang tunog ng huling pagkakataon ni Andre na magbago. Ang screen ay nagkapira-piraso at ang liwanag niyon ay tuluyan ng namatay. Wala kang karapatang magkaroon ng kahit anong bagay na konektado sa Maharlika. Bukas na bukas, hindi lang annulment ang kakaharapin mo. Ipapahiya kita sa buong probinsya nyo. Sasabihin ko sa lahat na isa kang magnanakaw at manggagamit. Pagbabanta ni Andre bago siya lumabas ng silid, kasunod ang kanyang ina na nag-iwan pa ng isang mapait na tawa. Naiwang mag-isa si Mirasol sa dilim. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig, sa tabi ng wasak na laptop. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa mga piraso ng kristal. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay tila natuyo na ng matinding pait. Sa halip, inabot niya ang kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na satellite phone. Isang backup na hindi kailanman malalaman ni Andre. Attorney Santos, bulong niya sa teleponyo. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat salita ay may talim ng isang babaeng tapos na sa pagiging biktima. Ihanda mo na ang lahat ng dokumento. Isara mo ang lahat ng bank accounts na konektado sa pangalan ni Andre Salcedo. At ang villa, simulan niyo na ang proseso ng pagpapatalsik sa kanila bukas ng umaga. Tumayo si Mirasol at naglakad patungo sa bintana. Ang ulan ay tumitila na at ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng lumitaw sa abot tanaw. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya, kasabay ng pagbitaw sa lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng 5 taon. Kung ang pag-ibig ay isang sugal, alam ni Mirasol na talo siya. Ngunit sa larong ito ng kapangyarihan at dangal, titiyakin niya na ang mga Salcedo ang mawawalan ng lahat. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, isang misteryosong dokumento ang iniwan sa pintuan ni Mirasol. Isang lihim na kasunduan na nilagdaan ni Andre na hindi alam ng kumpanya. Isang dokumento na maaaring magpadala sa kanya sa kulungan ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman. Ano ang nilalaman ng kasunduang ito? At handa na ba si Mirasol na maging kamay ng hustisya na dudurog sa lalaking minsan niyang minahal? Ang bawat sinag ng araw na tumatago sa bintana ng maliit na silid ni Mirasol ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Hindi siya natulog. Buong gabi siyang nakaupo sa tabi ng wasak na laptop, pinagmamasdan ang dahan-dahang pagliwanag ng mundo, habang ang sarili niyang mundo ay tuluyan na ring nagbabago. Sa paanan ng kanyang pinto, nakita niya ang isang puting envelope na tila sadyang isinilid doon habang ang lahat ay natutulog. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang mga papel sa loob ay naglalaman ng mga bank transfer records. Mga transaksyong ginawa ni Andre sa nakalipas na 6 na buwan. Nanlamig ang kanyang mga daliri nang makita ang kabuuan ng halagang lihim na kinuha ni Andre mula sa mga operational funds ng mga proyekto niya sa Maharlika Holdings. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang serye ng mga palsipikadong pirma upang ipangalan kay Vina Alcantara ang isang bagong luxury condominium sa Makati. Ganito mo pala ako pinagtaksilan, Andre. Bulong ni Mirasol. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi lang ang puso ko ang kinuha mo, pati na ang danggal ng kumpanyang itinayo ng ama ko. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang sarili at lumabas ng silid. Pagdating niya sa kusina, naabutan niya si Doña Perla na nakaupo sa hapag, suot ang kanyang mamahaling robe at tila hihimatayin sa tindi ng init ng ulo. Mirasol! Nasaan ang kape ko? Kanina pa ako naghihintay dito. At bakit hindi ka pa nagluluto ng almusal? Dadating ang mga interior designers mamaya para ayusin ang pinsalang ginawa mo sa sala. Sigaw ng matanda habang hinahampas ang lamesa.
Tumingin si Mirasol sa kanyang binan. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Hindi siya nagmamadaling kumuha ng tasa. Sa halip, kumuha siya ng isang baso ng tubig para sa sarili niya at kalmadong sumandal sa counter. Wala nang magluluto para sa inyo, Doña Pela. At ang mga interior designers na sinasabi nyo, siguro ay mas mabuting sabihan nyo silang wag nang pumunta. Wala na kayong pambayad sa kanila. Sabi ni Mirasol sa isang malamig at matatag na tono. Anong sabi mo? Napakawalang hiya mo, talagang bata ka. Andre? Andre, pumarito ka? Tingnan mo ang asawa mo kung ano-anong kabaliwan ang sinasabi. Mabilis na bumaba si Andre. Bit-bit ang kanyang cellphone at bakas ang labis na pagkabalisa sa mukha. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pilit na may tinatawagan. Mama, manahimik muna kayo. May mas malaking problema tayo. Bulyaw ni Andre. Tumingin siya kay Mirasol nang may halong galit at pagtataka. Mirasol, ano itong nababalitaan ko? Bakit declined lahat ng credit cards ko? At ang corporate account ng Maharlika, bakit access denied ako? Lumapit si Mirasol ng bahagya. Sapat na para maramdaman ni Andre ang kakaibang autoridad na bumabalot sa babaeng dati ay kinukutya lamang niya. Andre, hindi ba't sinabi ko sa'yo kagabi? Ang lahat ng hiram may hangganan. Ang perang ginamit mo para pambili ng kondo ni Vina, ang perang pambayad sa mga bisyo ni Doña Perla, lahat yan ay kinuha mo sa kumpanyang akala mo ay mapaglalaruan mo. Ngayong umaga, formal nang nagsampa ng reklamo ang Maharlika Holdings para sa grand embezzlement laban sa'yo. Ano? Paano mo nalaman ang tungkol sa kondo? Sino ka ba talaga? Nanginghinig ang boses ni Andre, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Eksaktong oras na iyon, pumasok si Vina sa villa, hinihingal at tila malapit ng mag-hysterical. Andre, ang mga gamit ko sa kondo ayaw ipakukuha ng management. Sabi nila may freeze order daw mula sa Maharlika. Anong nangyayari? Tumingin si Mirasol sa 3 taong nasa harap niya. Ang mga taong nagpahirap sa kanya, nagmaliit sa kanyang pagkatao at sumira sa kanyang tiwala. Ngayon, nakikita niya ang bunga ng kanilang sariling kasakiman. Ang nangyayari, Vina, ay ang pagbabalik ng lahat sa tamang lugar, sabi ni Mirasol. Sa loob ng 5 taon, nagtiis ako dahil akala ko ay sapat na ang pag-ibig. Pero tinuruan niyo ako na ang mga tulad niyo ay hindi deserving ng awa. Andre, ang annulment papers na pinipilit mo sa akin, pipirmahan ko na yan. Pero hindi dahil sa gusto mo, kundi dahil ayaw kong ang pangalang Villarreal ay madikit sa isang magnanakaw na tulad mo. Kinuha ni Mirasol ang mga papel sa lamesa at sa isang mabilis na kumpas, pinirmahan ang mga ito. Pagkatapos, itinapon niya ang ballpen sa paanan ni Andre. Ngayon, umalis na kayo sa bahay na ito. Mayroon kayong 1 oras para kunin ang mga personal ninyong gamit. Pagkatapos nyon, ang mga security guards ng Maharlika ang maglalabas sa inyo. Hindi mo magagawa ito! Amin ang bahay na ito! Sigaw ni Doña Pela habang pilit na humahawak sa braso ni Andre. Ngunit bago pa makasagot ang sinuman, isang tunog ng paparating na mga sasakyan ang narinig mula sa labas. 5 itim na SUV ang pumarada sa tapat at ang mga lalaking nakasuot ng pormal na uniforme ng Security Division ng Maharlika Holdings ay nagsimulang pumasok sa loob ng bakuran. Isang lalaki ang lumapit kay Mirasol at yumuko ng malalim. Chairwoman, ready na po ang sasakyan nyo. Ang Board of Directors ay naghihintay na sa headquarters para sa inyong pormal na pagbabalik. Andre, Doña Perla, at Vina ay tila mga estatong naging bato sa kanilang kinatatayuan. Ang salitang chairwoman ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanilang pandinig, tila isang malakas na sampal na hindi nila inaasahan. Tumingin si Mirasol sa huling pagkakataon sa villa na naging saksi ng kanyang pait. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag
at ang bulaklak ng sampagita na ibinigay ni Lolo Ben. Ang biro ng tadhana, Andre. Ang babaeng itinapon mo, siya pala ang may-ari ng mundong kinatatayuan mo. Habang naglalakad si Mirasol palabas, narinig niya ang malakas na pagtatalo ni Navina at Andre sa loob. Ang sisihan at ang mga mura na bunga ng kanilang nasirang mga plano. Ngunit hindi na siya lumingon. Ngunit sa kanyang pagsakay sa sasakyan, isang mensahe ang natanggap niya sa kanyang satellite phone. Isang litrato ni Andre na may kasamang ibang tao. Isang taong matagal na ring hinahanap ni Mirasol. Ang taong pumatay sa kanyang ama. Ano ang kinalaman ni Andre sa trahedyang naganap sa pamilya Villarreal? Isang mas malalim na lihim ba ang nakatago sa likod ng kanilang kasal? Hindi ito maaari. Akin ang lahat ng ito. Andre, huwag mong hayaang itapon nila ang mga gamit ko. Ang matinis na tili ni Doña Perla ay nanghingibabaw sa ingay ng mga hakbang ng mga security guards na walang pabalang na inilalabas ang mga mamahaling kagamitan mula sa villa. Sa loob ng kanyang sasakyan, nananatiling tahimik si Mirasol. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng satellite phone sa litratong nagpadugo muli sa kanyang puso. Ang kanyang ama, si Don Miguel Villarreal, ay nakangiti sa larawan, ilang oras bago ito bawian ng buhay sa isang aksidente sa kalsada. 10 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa background ng litrato, isang pamilyar na anino ang nakita ni Mirasol. Ang batang Andre Salcedo na may hawak na isang itim na bag, mabilis na lumalayo sa sasakyan ng kanyang ama. Isang matinding pait ang gumapang sa lalamunan ni Mirasol. Hindi lang pala pera ang kinuha ng mga Salcedo sa kanya. Kinuha rin nila ang tanging taong nagmahal sa kanya ng totoo. Chairwoman, may problema po. Ulat ng kanyang driver nang biglang harangan ng isang puting ambulansya ang gate ng villa. Bumaba si Andre mula sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan at desperasyon. Tumakbo siya patungo sa sasakyan ni Mirasol. Hinahampas ang bintana nito ng buong lakas. Ang tunog ng kanyang mga palad sa salamin ay tila mga putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Mirasol! Alam kong nandyan ka! Hindi ka aalis dito! Mga sir, yan ang asawa ko. Nawawala siya sa sarili. May matinding mental breakdown siya dahil sa pagkamatay ng tatay niya. Sigaw ni Andre sa mga lalaking nakasuot ng puting uniforme na bumaba mula sa ambulansya. Yan ang dahilan kung bakit siya nagsasabi ng mga kung ano-anong kwento tungkol sa kumpanya. She's mentally unstable. Kailangan niyo siyang dalhin sa institusyon. Ito ang huling barahan ni Andre. Ang palabasin na baliw si Mirasol upang ma-invalidate ang lahat ng dokumentong pinirmahan nito at mabawi ang kontrol sa ari-arian. Ang gaslighting na ginawa niya sa loob ng 5 taon ay dinala niya sa pinakamataas at pinakamalupit na antas. Dahan-dahang ibinaba ni Mirasol ang bintana ng sasakyan. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Tiningnan niya si Andre, ang lalaking minsan niyang tinawag na buhay ko, na ngayon ay mukhang isang hayop na naglalaway sa galit. Andre, sa tingin mo ba ay tatalab pa ang mga lumamang diskarte sa akin? Mahinahong tanong ni Mirasol. Huwag kayong makinig sa kanya. Delusional siya. Akala niya siya ang may-ari ng Maharlika Holdings. Bulyaw ni Andre sa mga medical personnel. Dalhin niyo na siya. Ako ang asawa. Ako ang may legal na karapatan sa kanya. Lalapit na sana ang mga lalaking puti nang biglang humarang si Lolo Ben. Ang matandang hardinero ay hindi na mukhang mahina. Nakatayo siya ng tuwid at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang badge na may tatak ng National Bureau of Investigation. Walang lalapit sa chairwoman. Ang boses ni Lolo Ben ay puno ng awtoridad na nagpatigil sa lahat. Mr. Salcedo, ang ambulansyang tinawag mo ay hindi para sa asawa mo. Tinawagan ko na ang mga tunay na awtoridad. Ang mga taong nasa harap mo ngayon ay mga tauhan ko
na nagpapanggap lamang upang makita kung hanggang saan ang kaya mong gawin. Nabitawan ni Andre ang kanyang hawak na dokumento. Ang puting papel ay dahan-dahang tinangay ng hangin patungo sa putikan. Lolo Ben? Anong ibig sabihin nito? Nanginghinig na tanong ni Andre. Ibig sabihin, Andre, tapos na ang palabas mo, sabi ni Mirasol habang bumababa ng sasakyan. Naglakad siya palapit sa kanyang asawa. Bawat hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan. Alam ko na, ang ginawa mo 10 taon na ang nakalilipas. Alam ko ang tungkol sa itim na bag na kinuha mo mula sa sasakyan ng papa ko habang dugo-dugo siya at humihingi ng tulong sa'yo. Ang mukha ni Andre ay nawala ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang tunog na lumabas. Ang bawat sikreto na itinago niya sa loob ng 1 dekada ay tila mga multong biglang nagpakita sa sikat ng araw. Hindi lang ikaw ang sisirain ko, Andre. Sisirain ko ang bawat pundasyon ng buhay nyo na itinayo nyo sa ibabaw ng bangkay ng magulang ko. Dugtong ni Mirasol, ang kanyang boses ay puno ng pait na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa di kalayuan, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimula ng marinig, papalapit ng papalapit sa villa. Ang mga asul at pulang liwanag ay nagsimulang mag-reflect sa mga mata ni Andre na ngayon ay puno na ng purong takot. Ngunit bago pa man makalapit ang mga pulis, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa loob ng mansyon. Si Doña Perla ay tumatakbo palabas, hawak ang kanyang dibdib at bumagsak sa mga hagdanan. Ang vault! Nawawala ang lahat ng laman ng vault! Huling salita ng matanda bago ito tuluyang nawalan ng malay. Tumingin si Mirasol kay Lolo Ben na tumango lamang ng bahagya. Ang lahat ng alahas, titulo at perang itinago ni Doña Perla. Ang mga bagay na mas mahalaga pa sa kanya kaysa sa buhay ng kanyang manugang ay wala na. Habang pinapanood ni Mirasol ang pagdating ng mga pulis upang arestuhin si Andre, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Akala niya ay magiging masaya siya. Ngunit ang tanghing naramdaman niya ay isang malalim na pagkapagod. Chairwoman, kailangan na natin umalis. May naghihintay sa inyo sa headquarters, sabi ni Lolo Ben. Isang tao na nagsasabing may hawak siyang ebidensya na hindi lang si Andre ang may kinalaman sa aksidente ng inyong ama. May mas malaking utak sa likod nito. Sino ang mas malaking kalaban na ito? At bakit tila ang bawat hakbang ni Mirasol patungo sa hustisya ay lalo lamang naglulubog sa kanya sa isang mas madilim na nakaraan? Ang headquarters ng Maharlika Holdings ay isang tor ng salamin at baka na tumatago sa kalangitan ng Makati, tila isang higanting nakatanaw sa buong lungsod. Para sa marami, ito ay simbolo ng tagumpay. Ngunit para kay Mirasol, habang siya ay naglalakad sa malawak at tahimik na pasilyo ng executive floor, ang lugar na ito ay isang palasyong puno ng mga lihim. Sa kanyang bawat hakbang, ang mga empleyado na dati ay sanay na nakikita siyang nakayuko habang naghihintay kay Andre sa lobby, ngayon ay nakatayo ng tuwid at nagbibigay ng galang. Ang probinsya ng asawa na palaging pinagtatawanan dahil sa lumang damit ay ngayon ay nakasuot na isang pormal na itim na suit, ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng emosyon. Good morning, Chairwoman! Sabay-sabay na bati ng mga miyembro ng Board of Directors nang pumasok siya sa malaking conference room. Naupo si Mirasol sa kabisera ng mahabang lamesa. Ang lamig ng leather na upuan ay gumapang sa kanyang likod. Ito ang upuang dating inuupuan ng kanyang ama. At ngayon, napilitan siyang angkinin ito hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil sa pangangailangang itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Magsimula na tayo. Malamig na utos ni Mirasol. Nasaan ang taong sinasabi niyong may hawak ng ebidensya tungkol sa papa ko? Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Santos. Kasunod ang isang lalaking naka-wheelchair. Ang mukha ng lalaki ay puno ng mga peklat mula sa isang lumang sunog. Ngunit ang kanyang mga mata ay malenaw. Nakilala agad siya ni Mirasol. Siya si Hector,
ang dating personal driver ni Don Miguel na nawala na parang bula pagkatapos ng aksidente. Ma'am Mirasol, patawarin niyo ako. Umiiyak na simula ni Hector. 10 taon akong nagtago dahil sa takot. Nung gabing yun, hindi aksidente ang nangyari. Sinabotahe ang preno ng sasakyan natin. At nang bumangga tayo, buhay pa ang Don. Nakita ko si Andre Salcedo na lumapit. Akala ko tutulungan niya tayo. Pero ang kinuha niya ay ang briefcase na naglalaman ng mga dokumento tungkol sa pag-takeover ng kalabang kumpanya. Ang Imperial Group. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Mirasol. Imperial Group ang pinakamalaking kakumpetensya ng Maharlika. At ang kasalukuyang CEO nito ay walang iba kundi si Doña Helena Alcantara, ang tiyahin ni Vina. Biglang nagkonekta ang lahat sa isip ni Mirasol. Ang pagtatagpo nila ni Andre, ang mabilis na pagkabighani nito sa kanya, ang lahat ng iyon ay hindi nagkataon. Siya ay isang piraso sa isang malaking laro ng ahedres na plinano mula sa simula. Si Andre ay isang bayarang aso ng mga Alcantara upang sirain siya mula sa loob. At ang kasal nila ay isang parusa na pinili niyang tanggapin dahil sa kanyang pagiging inosente. Bakit na yun ka lang lumabas, Hector? Tanong ni Mirasol, pinipilit na pigilan ang pagyanig ng kanyang boses. Dahil nalaman kong ipinapatay na ako ni Doña Helena. Wala na akong mapupuntahan. At nalaman ko rin na pinalayas niyo na si Andre. Ito na ang pagkakataon para magbayad sila. Sagot ng matandang driver. Sa gitna ng katahimikan, ang pintuan ng conference room ay biglang bumukas. Pumasok si Vina, ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang buhok ay gulo-gulo, tila tumakbo ng mabilis mula sa parking lot. Ang mga security guards ay pilit siyang pinipigilan. Mirasol! Maawa ka sa akin! Sigaw ni Vina habang lumuluhod sa harap ng mga nakaupong direktor. Pina-freeze mo ang lahat ng accounts ko. Ang tiyahin ko. Itinakwil niya ako nang malamang hindi na ako mapapakinabangan dahil nasira na si Andre. Wala na akong pera. Wala na akong bahay. Tiningnan ni Mirasol si Vina. Ang babaeng ilang araw pa lamang ang nakalipas ay tinapakan ang kanyang dangal at tinawag siyang basura. Ang babaeng kasabot sa pagpatay sa kanyang ama. Ngayon, nagmamakaawa ito sa sahig na parang isang basang sisiw. Tumayo si Mirasol at dahan-dahang naglakad palapit kay Vina. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang mamahaling damit nito ay puno na ng gusot at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Maawa? Nang itulak ako ng biyanan ko sa putikan at tinawag mong basura ang mga alaala ng papa ko, may naawa ba sa akin, Vina? Mahinahong tanong ni Mirasol, ngunit ang kanyang boses ay tila yelo na nakakapaso. Ginawa niyo akong alipin sa sarili kong bahay habang nilalandi mo ang asawa ko. At ngayon, hihingi ka ng awa? Susundin ko lahat ng gusto mo. Gagawin ko kahit ano. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng sikreto ng tiyahin ko at ni Andre. Huwag mo lang akong ipakulong. Desperadang pagmamakaawa ni Vina. Ibinuhos niya ang lahat ng nalalaman niya. Kung paano nilaso ni Doña Perla ang utak ni Andre, kung paano ginamit ng Imperial Group ang mga dokumentong ninakaw ni Andre para bumagsak ang stock ng Maharlika noon. Pinakinggan ni Mirasol ang lahat ng iyon nang walang emosyon. Nang matapos si Vina, humarap si Mirasol kay Attorney Santos. Attorney, isulat niyo ang kanyang statement. Gawin niyo siyang state witness laban sa Imperial Group at kay Andre Salcedo. Umiyak sa tuwa si Vina at akmang hahalikan ang kamay ni Mirasol. Ngunit mabilis na iniwas ito ng chairwoman. Pero pagkatapos niyo mag-testify, dugtong ni Mirasol, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Gusto kong kasuhan din siya ng conspiracy to commit murder at grand theft. Gusto kong mabulok siya sa kulungan kung saan hindi na makakabili ng pabor ang kanyang kagandahan.
Napatili si Vina habang kaladkad siya ng mga security palabas ng kwarto. Ang kanyang mga iyak ay umalingaw-ingaw sa buong pasilyo. Habang nagbabalik sa kanyang upuan, naramdaman ni Mirasol ang pagod sa kanyang balikat. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang Imperial Group ang tunay niyang kalaban at si Doña Helena ang ahas na kailangan niyang putulan ng ulo. Pagkaalis ng mga tao sa kwarto, naiwan si Mirasol at Lolo Ben. Inabot ng matanda ang isang maliit na folder. Chairwoman, may huling detalye si Hector. Si Andre, hindi siya nag-iisa na gabing kunin niya ang bag mula sa ama mo. May isang batang nakita si Hector sa sasakyan ni Andre. Isang sanggol. Natigilan si Mirasol. Isang sanggol? Wala siyang alam na may anak si Andre bago pa man sila magpakasal. Sino ang batang yon? At bakit tila ang batang yon ang susi sa pinakamalaking kasinungalingan ng kanyang buhay? Isang sanggol? Hindi ito maaari. Sa loob ng 5 taon, akala ko ay kilala ko na ang bawat sulok ng pagkatao ni Andre. Ang gulong ni Mirasol ay tila isang marupok na sinulid na handa ng maputol. Nakatitig siya sa kawalan, habang ang lamig ng aircon sa loob ng opisina ay tila nagyeyelo sa kanyang mga kalamnan. Ang bawat impormasyong natatanggap niya ay para mga piraso ng bubog na dahan-dahang bumubuo sa isang larawan ng katotohanang mas masakit pa kaysa sa pisikal na pananakit. Sa harap niya, ang matandang si Hector ay dahan-dahang tumango. Ang kanyang mga kamay na nanginghinig dahil sa katandaan at sakit ay mahigpit na nakahawak sa armrest na kanyang wheelchair. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang tunog ng pagsisisi. Isang mabigat na pasanin na 10 taon niyang dinala. Opo, Ma'am Mirasol. Noong gabing yon, bago pa man dumating ang mga pulis, nakita ko si Andre na mabilis na sumakay sa kanyang lumang kotse. May kasama siyang sanggol na nakabalot sa asul na kumot. Mukhang yon ang dahilan kung bakit desperado siyang makuha ang briefcase ng Don. Kailangan niya ng pera para sa bata. Paliwanag ni Hector. Ang kanyang boses ay tila isang malat na himig ng nakaraan na pilit bumubuhay sa mga multo ng pamilya Villarreal. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Mirasol. Sa tulong ni Lolo Ben at ng kanyang legal team, pinuntahan niya ang kulungan kung saan pansamantalang nakapiit si Andre Salcedo. Ang amoy ng karsel, ang halo ng pawis, bakal at kawalan ng pag-asa ay agad na sumalubong sa kanya. Ngunit hindi na siya ang Mirasol na madaling masulasok sa ganitong kapaligiran. Nang makita siya ni Andre sa likod ng rehas, agad na tumayo ang lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay nanglalalim sa puyat. Wala na ang kislap ng isang direktor. Tanging ang anyo ng isang talunang sugaler ang natira. Mirasol! Mirasol, ilabas mo ako rito! Patawarin mo ako, nagkamali ako. Si Mama ang may kasalanan ng lahat. Pinilit niya lang ako. Pagmamakaawa ni Andre, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga rehas na bakal. Ang tunog ng pagkiskis ng kanyang mga daliri sa metal ay tila isang desperadong awit ng paghiin ng tawad. Tumingin si Mirasol ng diretso sa mga mata ni Andre. Isang tingin na punong-puno ng pagkasuklam at awa. Andre, huwag mo nang gamitin ang nanay mo. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa sanggol na kasama mo noong gabing mamatay ang papa ko. Ang boses ni Mirasol ay mahinahon, ngunit may talim na nagpatahimik sa buong silid. Biglang naniga si Andre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang mga labi ay dahan-dahang nanginig. Napabitaw siya sa rehas at napaatras, tila nakakita ng isang halimaw mula sa kanyang nakaraan. Paano mo nalaman? Sino ang nagsabi sa'yo? Nanginghinig na tanong ni Andre. Sino ang bata, Andre? Nasaan ang anak mo? Tanong ni Mirasol. Iyon ba ang dahilan kung bakit pumayag kang maging aso ng mga Alcantara? Iyon ba ang dahilan
kung bakit mo pinatay ang taong tumuring sa'yo na parang sariling anak. Napaluhod si Andre sa malamig na semento ng selda. Ang kanyang mga hikbi ay nagsimulang gumitaw sa katahimikan. Hindi ko pinatay ang Don. Hindi ko sinasadya. Pero kailangan ko ng pera para kay Mateo. May sakit ang anak ko sa puso noon, Mirasol. Si Helena Alcantara, siya ang nagbayad ng operasyon ni Mateo, kapalit ng pagpasok ko sa buhay mo. Ako ang naging mata at tenga nila sa loob ng Maharlika. Nasaan si Mateo ngayon? Tanong ni Mirasol, habang nararamdaman ang kirot sa kanyang dibdib para sa batang walang kasalanan na naging biktima ng kasakiman ng mga matatanda. Wala na siya sa akin. Kinuha siya ni Helena. Ginamit niya ang anak ko para hawakan ako sa leeg sa loob ng 5 taon. Yun ang dahilan kung bakit kahit anong pagmamaliit ang gawin niyo sa akin, tiniis ko. Dahil kapag nagkamali ako, hindi ko na makikita si Mateo. Pag-amin ni Andre sa gitna ng pag-iyak, isang matinding katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mirasol ang tunay na Andre, isang lalaking nabulag ng pagmamahal sa anak, ngunit piniling dumaan sa madilim na landas. Ngunit sa kabila ng kanyang awa, alam ni Mirasol na ang bawat pagkakamali ay may kaukulang kabayaran. Mirasol, iligtas mo si Mateo. Si Helena, balak niyang ilayo ang bata sa bansa ngayon dahil tapos na ang silbi ko. Maawa ka sa bata, wala siyang kinalaman sa ginawa ko sa'yo. Pagmamakaawa ni Andre, habang ang kanyang mga luha ay tumutulo sa maduming sahig. Tumayo si Mirasol at tumalikod. Hindi siya nagsalita. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, ang tunog ng bawat hakbang ng kanyang sapato sa semento ay tila isang martsa ng digmaan. Alam niya na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kanyang dangal o sa yaman ng pamilya Villarreal. Ito ay tungkol na rin sa kaligtasan ng isang inosenteng buhay. Paglabas niya, ang sikat ng araw ay tila nagbibigay ng pag-asa. Ngunit sa loob ng kanyang satellite phone, isang video ang biglang nag-play. Isang live stream. Ipinapakita sa video ang isang malaking warehouse sa may pier ng Maynila. Doon, nakita ni Mirasol ang isang maliit na batang lalaki na nakatali sa isang upuan, habang sa likuran nito ay nakatayo si Helena Alcantara, may hawak na lighter at nakangiti ng mapait. Hello, Chairwoman Mirasol? Akala mo ba ay ikaw ang panalo? Ang laro ay nagsisimula pa lang. Mayroon kang 30 minuto para pumunta rito ng mag-isa o panoorin mong maging abo ang huling alaala ng asawa mo. Mabilis na pinaharurot ni Mirasol ang kanyang sasakyan. Ang tunog ng makina ay tila ang pintig ng kanyang puso na nagkukumahong sa oras. Ngunit sa kanyang pagmamadali, napansin niya ang isang itim na van na sumusunod sa kanya. At sa loob niyon ay ang mga taong hindi niya inaasahang makikita muli. Sino ang mga taong ito? Kakampi ba sila o bagong kalaban na ipinadala ni Helena? At kaya bang isakripisyo ni Mirasol ang kanyang buhay para sa anak ng lalaking sumira sa kanya? Isang inosenteng buhay kapalit ng iyong korona, Mirasol. Gaano ba kahalaga ang yaman mo kung may dugo ng isang bata sa iyong mga kamay? Ang boses ni Helena Alcantara sa kabilang linya ay tila isang malupit na biro na humahampas sa pandinig ni Mirasol habang mabilis niyang pinapatakbo ang kanyang sasakyan patungo sa madilim na bahagi ng pier. Ang bawat pag-ikot ng manibela ay tila isang pag-iikot din ng kanyang kapalaran. Ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang gumugulong, pumapatak sa kanyang mamahaling suit na ngayon ay gusot na dahil sa tindi ng kaba. Ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay tila ang tanging tunog na naririnig niya sa loob ng sasakyan, kasabay ng malakas na paghampas ng mga alon sa pampangla hindi kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Tiningnan niya ang rearview mirror. Ang itim na van ay nananatiling nakasunod, tila isang aninong hindi siya nilulubayan. Sino ang mga ito? Sila ba ang huling alas ni Helena o
o may iba pang nagmamasid sa kanyang bawat galaw? Andre, bakit mo ito ginawa sa sarili mo, anak? Bulong ni Mirasol sa gitna ng kanyang paghingal. Isang matinding ironya ang bumabalot sa sitwasyon. Narito siya, ang babaeng itinapon at pinagtaksilan, ngunit siya ang tanging pag-asa ng batang bunga ng kasalanan ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa imahe ng batang si Mateo na nakatali at umiiyak sa video. Nang marating niya ang lumang warehouse, ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay agad na sumalubong sa kanya. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang bitag na naghihintay na sumara. Dahan-dahang bumaba si Mirasol, ang kanyang mga hakbang sa semento ay lumilika ng isang mabigat na tunog sa gitna ng gabi. Ang liwanag ng buwan ay tila pilit na sumisilip sa mga butas ng bubong ng warehouse, nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa lugar. "Nandito na ako, Helena! Ilabas mo ang bata!" Sigaw ni Mirasol. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng malawak na gusali, tila isang hamon sa kadiliman. Mula sa itaas na palapag, lumitaw ang isang anyo. Nakasuot ng pulang sutla, si Helena Alcantara ay nakatayo ng may ngiti ng isang reyna. Sa tabi niya, nakaupo sa isang silyang kahoy ang maliit na si Mateo. Ang bata ay tahimik na tumatangis. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa takot, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Mirasol ng may pag-asa. "Ang ganda ng drama niyo, Mirasol! Pang-awards!" Pangungutya ni Helena habang dahan-dahang pinaglalaruan ang isang desusing lighter. Ang apoy niyon ay sumasayaw, tila isang maliit na demonyong nag-aabang ng pagkakataon. "Handa ka na bang isuko ang Maharlika Holdings? Isang pirma mo lang sa transfer document na ito at malaya na ang bata. Pero tandaan mo, kapag may nakita akong pulis, kahit anong anino nila, titiyakin kong hindi mo na mayayakap ang batang ito." Sa sandaling yon, ang pintuan ng warehouse ay dahan-dahang bumukas. Ang mga tao mula sa itim na van ay pumasok. Hindi sila ang mga tauhan ni Helena. Sa halip, lumitaw ang anyo ni Doña Perla na ngayon ay mukhang lantang gulay at hawak-hawak ng dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng NBI. Kasunod nila si Lolo Ben na may hawak na isang itim na briefcase. "Tigilan mo na ito, Helena." Ang boses ni Doña Perla ay basag at puno ng pagsisisi. "Nasira na ang buhay ng anak ko dahil sa'yo. Huwag mo nang isama ang apo ko." Ang pagkagulat sa mukha ni Helena ay napalitan ng matinding poot. Mas hinigpitan niya ang hawak sa lighter. "Akala mo ba ay matatakot mo ako, Perla? Wala na kayong silbi sa akin. Mirasol, pumili ka ngayon. Ang yaman mo o ang buhay ng batang ito?" Isang matinding katahimikan ang bumalot sa warehouse. Tiningnan ni Mirasol ang dokumento. Tiningnan niya si Mateo at tiningnan niya ang apoy na hawak ni Helena. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. "Ibibigay ko ang lahat," simula ni Mirasol. Ang kanyang boses ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. "Pero bago iyon, gusto kong malaman. Helena, bakit sa dinami-rami ng paraan, kailangan mo pang idamay ang bata? Hindi ba sapat na kinuha mo na ang papa ko?" Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Helena. "Dahil ang batang yan ang tanging dahilan kung bakit hindi mo magawang tuluyang sirain ang mga Salcedo. At dahil ang batang yan ay hindi lang anak ni Andre." Natigilan ang lahat. Ang bawat mata ay nakatuon kay Helena habang ang kanyang mga labi ay bumibitaw ng isang katotohanang mas lalong nagpadilim sa gabi. "Mateo is sa Villarreal, Mirasol. Siya ang anak ng kapatid mong akala mo ay namatay na sa aksidente kasama ng papa mo. Si Andre? Kinuha niya lang ang bata para maging alas namin laban sa iyo." Ang mundo ni Mirasol ay tila tuluyang gumuho. Ang batang nasa harap niya, ang batang itinuturing niyang bunga ng pagtataksil, ay ang sarili niya palang kadugo. Sa gitna ng kaguluhan ng damdamin ni Mirasol,
Biglang itinapon ni Helena ang lighter sa mga tumpok ng tuyong kagamitan sa paligid ni Mateo. Ang apoy ay mabilis na nagliyab. Lumilikha ng isang pader ng init sa pagitan ni Mirasol at ng kanyang pamangkin. Ligtaan mo siya kung kaya mo, chairwoman! Sigaw ni Helena habang tumatakbo patungo sa likurang bahagi ng warehouse. Kaya bang itaya ni Mirasol ang kanyang buhay sa gitna ng lumalakas na apoy? At ano ang gagawin niya ngayong alam niyang ang pamilyang matagal na niyang inaakalang nawala ay nasa harap lamang niya? Hindi ang apoy ang tutupok sa akin na yung gabi, kundi ang katotohanang ang batang ito pala ang huling hibla ng aking pamilya na pilit ninyong ibinaon sa limot. Ang sigaw ni Mirasol ay tila isang panalangin na pilit kumakawala sa gitna ng makapal at itim na usok na nagsisimulang lumamon sa loob ng warehouse. Ang bawat hininga niya ay tila isang pagsaksak sa kanyang baga, isang mainit at nakakasulasok na pakiramdam na nagpapasakit sa kanyang dibdib. Ngunit sa harap niya, sa gitna ng mga naglalagablab na tumpok ng mga luma at tuyong kagamitan, ay ang maliit na si Mateo, ang kanyang pamangkin, ang dugo ng kanyang kapatid na akala niya ay kinuha na ng tadhana. Sa sandaling iyon, hindi na si Mirasol ang chairwoman ng Maharlika Holdings. Hindi na siya ang babaeng nasaktan ng kanyang asawa. Siya ay naging isang nag-aalab na leon na handang itaya ang lahat para sa kanyang kadugo. Walang pag-aalinlangang hinubad niya ang kanyang mamahaling suit jacket. Mabilis itong binasa ng tubig mula sa isang tumatagas na tubo sa gilid at itinakip sa kanyang ilong habang sumusuong sa pader ng apoy. Ang tunog ng mga naglalagablab na kahoy na dahan-dahang nagkakapira-piraso ay tila mga bulong ng impyerno sa kanyang pandinig. Ang init ay tila humahaplo sa kanyang balat, nag-iiwan ng mahapding marka. Ngunit ang bawat hakbang niya ay pinapatatag ng imahe ng kanyang kapatid. Mateo, kapit ka lang, ililigtas ka ni tita. Ang boses ni Mirasol ay basag, ngunit puno ng isang kapangyarihang hindi kayang buwagin ng anumang sakuna. Nang marating niya ang bata, mabilis niyang kinalagan ang mga tali nito. Ang maliliit na kamay ni Mateo ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay puno ng purong takot. Agad na binuhat ni Mirasol ang bata, ibinalot ito sa basang jacket at mahigpit na niyakap sa kanyang dibdib. Sa gitna ng panganib, naramdaman ni Mirasol ang mabilis na pintig ng puso ng bata. Isang pintig na tila nagsasabing, "Huwag mo akong iiwan." Samantala, sa labas ng nagbabagang gusali, si Helena Alcantara ay pilit na tumatakbo patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit hinarangan siya ng mga naglalakihang anino ng mga operatiba ng NBI. Ang mga pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis ay nagbibigay ng isang nakakatakot na kislap sa kanyang mukha. "Bitawan niyo ako! Wala kayong ebidensya laban sa akin!" Sigaw ni Helena habang ang kanyang pulang damit ay nahuli sa isang matalim na alambre. Tila ayaw siyang paalisin ng lugar na kanyang sinilaban. Ngunit bago pa siya makalaban, lumapit si Lolo Ben. Ang matandang hardinero ay tumingin kay Helena nang may matinding pait at katarungan. Ang bawat kasalanang itinago sa dilim ay laging nahanap ng liwanag, Helena. At ngayong gabi, ang liwanag na yan ang susunog sa lahat ng kasinungalingan mo. Sa loob ng warehouse, isang malaking bahagi ng bubong ang dahan-dahang bumigay, lumilika ng isang malakas na pagbagsak ng mga bakal at semento. Ang dambuhalang tulog niyon ay yumanig sa buong paligid. Napasigaw si Doña Perla na nasa labas habang pilit na kumakawala sa mga humahawak sa kanya. "Ang apo ko! Mirasol! Iligtas mo ang apo ko!" Ang sigaw ng matanda ay puno ng huli at desperadong pagsisisi. Isang matinding katahimikan ang sumunod pagkatapos ng pagbagsak. Tila tumigil ang oras para sa lahat ng naroroon. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, sa gitna ng makapal na usok, isang anyo ang dahan-dahang lumitaw. Si Mirasol, dugo-dugo ang mga siko at ulingan ang mukha, ay naglalakad palabas habang mahigpit na karga ang isang mahimbing na natutulog na Mateo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tagumpay laban sa kamatayan. Nang marating niya ang labas, agad siyang nilapitan ng mga medical team. Dahan-dahan niyang inihiga si Mateo sa isang stretcher.
Doon, sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, hinaplos ni Mirasol ang buhok ng bata. Ang isang maliit na patak ng luha ay gumulong mula sa kanyang mga mata, humalo sa uling sa kanyang pisngi. "Ligtas ka na, Mateo. Wala nang sasaktan sa'yo." Bulong niya. Tumingin si Mirasol sa paligid. Nakita niya si Helena na pilit na isinasakay sa sasakyan ng pulis. Ang kanyang karingalan ay tuluyan ng naglaho. Nakita niya si Doña Perla na nakaluhod sa semento, tila isang basahang itinapon pagkatapos gamitin. At sa gitna ng lahat, nakita niya si Lolo Ben na nakatitig sa kanya ng may pagmamalaki. Ngunit ang katahimikan ni Mirasol ay muling nabasag nang lumapit sa kanya si Attorney Santos. Hawak ang isang tablet na nagpapakita ng isang balita na kasalukuyang kumakalat sa buong bansa. "Chairwoman, si Andre Salcedo. Tumakas siya mula sa presinto sa gitna ng kaguluhan kanina. At may iniwan siyang mensahe para sa inyo." Ipinakita ng abogado ang mensahe sa screen. Isang larawan ng isang lumang simbahan sa kanilang probinsya, ang lugar kung saan sila unang nagkita, at may kasamang 5 salitang nagpabilis muli ng tibok ng puso ni Mirasol. Ang huling laro ay doon. Bakit sa dinami-rami ng lugar, pinili ni Andre ang kanilang pinagmulan? Mayroon pa bang lihim na hindi pa nabubunyag sa lupang tinubuan ni Mirasol? At handa na ba siyang harapin ang huling anino ng kanyang nakaraan upang tuluyang makamit ang kapayapaan? Dito tayo nagsimula at dito rin tayo matatapos, Mirasol. Hindi mo ba naaalala ang pangakong binitawan natin sa harap ng altar na ito? Na kahit anong mangyari, tayo lang dalawa. Ang boses ni Andre ay pumailan lang sa loob ng lumang simbahan ng San Simon, tila isang malamig na hanging galing sa libingan. Nakatayo siya sa gitna ng pasilyo, sa tapat mismo ng altar kung saan 5 taon na ang nakalilipas ay nagpalitan sila ng mga simpleng singsing na pilak. Ngunit na yon, ang kanyang anyo ay wala ng bakas ng pag-ibig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim, habang ang anino ng malaking krus ay tila humahati sa kanyang mukha. Sa labas, ang tunog ng mga kuliglig ay nagbibigay ng isang nakakanghilong himig sa katahimikan ng gabi sa probinsya. Ang amoy ng lumang kahoy, sampagwita at natutunaw na kandila ay humahalo sa amoy ng alikabok. Para kay Mirasol, ang bawat hininga sa loob ng simbahang ito ay tila isang paglunok ng mga alaala na ngayon ay naging lason na sa kanyang sistema. Nakatayo si Mirasol sa may pintuan. Ang kanyang anino ay mahaba sa sahig na gawa sa tisa. Kanina lang ay iniwan niya si Mateo sa ospital sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ni Lolo Ben. Ang bawat hakbang niya patungo sa altar ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat tisa sa sahig ay tila bumubulong ng kanyang mga nakaraang pangarap na ngayon ay dinudurog ng realidad. Andre, sapat na ang lahat ng pananakit mo. Tapos na ang Maharlika, tapos na ang mga Alcantara, at tapos na rin tayo. Bakit kailangang dito pa? Ang boses ni Mirasol ay mahinahon, ngunit puno ng isang matinding pagkapagod. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na pilit na kumakapit sa huling sanga bago tuluyang mahulog. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Andre, isang tunog na yumanig sa katahimikan ng simbahan. "Dahil dito mo ako ginawang tanga, Mirasol. Dito mo ako pinaniwala na isa kang mahirap na babaeng kailangan ng tulong ko. Akala ko ako ang bayani mo. Pero sa buong panahon ng pagsasama natin, pinagmumukha mo lang akong uto-uto habang ikaw ay nakaupo sa iyong trono sa Maharlika." Dahan-dahang lumapit si Andre at sa bawat yabag ng kanyang sapatos sa matigas na sahig, tila nararamdaman ni Mirasol ang pagliit ng kanyang mundo. Ang takot na naramdaman niya sa warehouse ay napalitan ng isang malalim na lungkot. Hindi siya natatakot para sa kanyang buhay. Natatakot siya para sa kaluluwa ng lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. "Hindi kita ginawang tanga, Andre. Pinili kong maging simple dahil gusto kong mahalin mo ako bilang ako, hindi bilang isang Villarreal. Pero ikaw, pinili mong pumatay at magnakaw para sa kapangyarihang hindi naman sayo.
Sagot ni Mirasol. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mga mata ni Andre. Biglang inilabas ni Andre ang isang lumang itim na briefcase mula sa ilalim ng isa sa mga bangko ng simbahan. Ito ang briefcase ni Don Miguel Villarreal. Ang tunog ng pagbagsak niyon sa sahig ay tila ang huling hatol sa kanilang dalawa. Alam mo ba kung ano nga sa loob nito, Mirasol? Hindi lang ito tungkol sa pera o stocks. Narito ang ebidensya na ang tatay mo ang unang nagtaksil sa pamilya ko. Ang pamilya Salcedo ay nawalan ng lahat dahil sa panlalamang ng mga Villarreal noon. Sigaw ni Andre. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha ng galit at pait. Kinuha ko lang ang nararapat para sa amin. Ang pagsasama natin, iyon ang pinakamalupit kong paghihiganti. Natigilan si Mirasol. Isang lihim na naman? Isang sikretong nakabaon sa nakaraan na ngayon ay dahan-dahang humuhukay sa kanyang pundasyon. Tumiin siya sa briefcase at pagkatapos ay kay Andre. Andre, kahit anong sabihin mo, Indonesian yun mababago ang katotohanang pinabayaan mo ang papa ko na mamatay sa kalsada. Hindi niyan mababago ang katotohanang ginamit mo ang sarili mong anak, ang anak ng kapatid ko, para sa sarili mong kapakanan. Sabi ni Mirasol, ang bawat salita ay may bigat ng 1,000 bato. Sa labas, ang langit ay nagsimulang magbago. Ang tunog ng paparating na kulog ay nagbabadyang muling bubuhos ang ulan. Sa loob ng simbahan, ang mga kandila ay dahan-dahang namamatay dahil sa hanging pumapasok mula sa nakabukas na pinto, iniiwan silang dalawa sa isang malalim at nakakatakot na anino. Biglang kinuha ni Andre ang isang lighter. Ang parehong lighter na ginamit ni Helena sa warehouse. Isang nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, habang dahan-dahang nilalapit ang apoy sa itim na briefcase. Kung hindi ito mapupunta sa akin, walang makakakuha nito, Mirasol. Isasama ko ang lahat ng sikreto niyo sa apoy. Kasama na ang huling piraso ng dangal ng mga Villarreal. Kaya bang pigilan ni Mirasol ang huling pagtatangka ni Andre na sunugin ang katotohanan? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang taong huling nakakita sa kanyang ama ng buhay ay may hawak pa palang isang huling mensahe na hindi pa nabubuksan? Andre, sapat na ang apoy. Hindi ba't napagod ka na sa 5 taon nating pagsasama na puno ng pot at pagkukunyari? Ang boses ni Mirasol ay hindi sumigaw. Wala itong bakas ng galit, kundi isang malalim na pag-unawa na tila mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang maliliit na kislap mula sa lighter ni Andre ay sumasayaw sa kanyang mga mata. Lumilika ng mga aninong tila nagpapahaba sa kanyang pighati. Sa loob ng lumang simbahan, ang bawat salita ni Mirasol ay umalinggaw-ngaw. Dahan-dahang gumagapang sa bawat sulok ng mga kahoy na bangko. Nanginginig ang kamay ni Andre. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling buhay. Hindi makapagpasya kung itutuloy ang pagsunog sa huling alaala ni Don Miguel o bibitawan na ang lahat. Ang pawis sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Lumilika ng isang anyo ng taong lunod na sa sarili niyang kasamaan. Huwag kang lalapit, Mirasol. Akala mo ba ay madadaan mo ako sa mga malumanay mong salita? Dito sa loob ng briefcase na ito ang lahat ng dahilan kung bakit kailangang mamatay ng tatay mo. Siya ang sumira sa pamilya ko. Ang sigaw ni Andre ay puno ng desperasyon. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang batang naliligaw sa dilim. Dahan-dahang humakbang si Mirasol. Hindi alintana ang panganib. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa matigas na tisa ay tila isang tibok ng puso na tumatangi sa takot. Andre, alam ko ang tungkol sa utang ng pamilya Salcedo. Alam ko ang tungkol sa pagkalugi ng negosyo ng tatay mo. Mahinahong simula ni Mirasol. Pero alam mo ba kung ano talaga ang nasa loob ng briefcase na yan? Hindi ebidensya ng panlalamang ang iniingatan ni Papa. Bago siya mamatay, naghanda siya ng isang trust fund para sa inyo. Ang briefcase na yan ay naglalaman ng mga dokumentong magbabalik ng lahat ng nawala sa pamilya mo.
Nang walang kapalit dahil itinuring kanyang parang sariling anak. Parang binagsakan ng langit si Andre. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang lighter ay dahan-dahang bumaba mula sa tapat ng briefcase. Nagsisinungaling ka. Ginagamit mo lang ang mga salitang yan para makuha ito. Buksan mo, Andre. Buksan mo at tingnan mo ang katotohanan. Hamon ni Mirasol habang siya ay tumigil sa tapat mismo ng lalaki. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman niya ang init ng katawan ni Andre at ang mabilis na paghinga nito. Sa gitna ng panginginig, dahan-dahang binuksan ni Andre ang lock ng itim na briefcase. Ang tunog ng pag-click niyon ay tila isang huling hininga sa loob ng tahimik na simbahan. Sa loob, nakita niya ang mga asul na folder na may tatak ng Maharlika Holdings. Ngunit sa ibabaw ng lahat, may isang sobre na may nakasulat na pangalan. Para kay Andre. Kinuha ni Andre ang sulat. Sa pamamagitan ng natitirang liwanag mula sa mga kandila sa altar, binasa niya ang mga huling salita ni Don Miguel Villarreal. Ang bawat letra ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Isinulat doon ng Don ang kanyang pasasalamat kay Andre sa pag-aalaga kay Mirasol at ang kanyang pagnanais na maging maayos ang kinabukasan ng pamilya Salcedo bilang bahagi ng kanilang pamilya. Isang matinding hikbi ang humawala sa dibdib ni Andre. Ang briefcase ay dahan-dahang nahulog sa sahig at kasama niyon ay ang kanyang lighter. Napaluhod si Andre. Itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at humagulgol ng parang isang bata. Ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang paghihigante ay itinayo pala sa ibabaw ng isang malaking pagkakamali. Patawad, Mirasol, patawad. Ang boses ni Andre ay halos hindi na marinig sa gitna ng kanyang pag-iyak. Lalapit na sana si Mirasol upang hawakan ang balikat ni Andre nang biglang bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga pulis ay mabilis na lumapit. Ang mga pulang liwanag mula sa labas ay nagsimulang mag-reflect sa mga bintanang salamin ng simbahan. Ngunit hindi lang pulis ang dumating. Mula sa likuran ng mga awtoridad, lumitaw ang anyo ni Doña Perla. Ang kanyang mukha ay hindi na puno ng katarayan. Sa halip, ito ay puno ng isang nakakatakot na desisyon. Andre, tumayo ka riyan! Sigaw ni Doña Perla. Huwag kang hihingi ng tawad sa kanila. Akin na ang briefcase na yan. Yan ang huling barahan natin para makuha ang pera ng mga Villarreal. Mabilis na kinuha ni Doña Perla ang isang maliit na baril mula sa kanyang bag. Ang kislap ng bakal ay tila isang babala ng kamatayan sa gitna ng sagradong lugar. Itinutok niya ito kay Mirasol. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa kasakiman. Kung hindi tayo magiging mayaman, Andre, walang lalabas na buhay sa simbahang ito. Isang putok ang narinig, ngunit hindi ito galing sa baril ni Doña Perla. Ang tunog niyon ay yumanig sa buong simbahan na sinundan ng isang matinding katahimikan. Sino ang tinamaan? At sa huling sandali ng kaguluhang ito, sino ang magsasakripisyo para sa kaligtasan ng lahat? Ang matalas na tunog ng pagputok ay tila bumasag sa bawat butil ng hangin sa loob ng lumang simbahan ng San Simon. Ang usok mula sa baril ay dahan-dahang humalo sa amoy ng insenso at natutunaw na kandila, habang ang bawat taong naroroon ay tila naging estatwa sa kani-kanilang kinatatayuan. Sa loob ng ilang saglit, ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga at ang tunog ng ulan na muling humahampas sa bubong ng simbahan. Hindi si Mirasol ang tinamaan. Sa huling sandali bago kinalabit ni Doña Perla ang baril, isang mabilis na anino ang humarang sa harap ng chairwoman. Si Andre, sa isang desperadong hakbang upang itama ang lahat ng kanyang pagkakamali, ay tumalon sa harap ni Mirasol. Ang bala ay tumama sa kanyang balikat at ang lakas niyon ay nagpatumba sa kanya sa matigas na sahig na tisa. Andre! Ang sigaw ni Mirasol ay punong-puno ng pait at takot.
Mabilis siyang lumuhod sa tabi ng kanyang asawa, hindi alintana ang panganib mula sa kanyang binan. Ang kanyang mga kamay ay agad na napuno ng mainit na dugo ni Andre, isang kulay na tila sumisimbolo sa huling sakripisyo ng kanilang naghihingalong relasyon. Andre! Anak ko! Ang sigaw ni Doña Perla ay puno ng pagkagulat. Nabitawan niya ang baril at ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang kasakiman. Lalapit sana siya sa kanyang anak, ngunit bago pa man siya makahakbang, mabilis siyang hinarangan ng mga pulis. Ang mga posas ay dahan-dahang idiniin sa kanyang mga pulso, isang malamig na realidad na hinding-hindi niya matatakasan. Bitawan niyo ako! Ang anak ko kailangan ako! Ang pera! Ang briefcase! Patuloy ang paghisterikal ni Doña Pela habang kinakaladkad siya palabas ng simbahan. Ang kanyang karingalan ay tuluyan ng nadumihan ng putek at kahihiyan. Ang bawat mura at sigaw niya ay unti-unting lumalayo hanggang sa ang tanging natira sa loob ng simbahan ay ang mahinang hikbi ni Mirasol at ang mabigat na paghinga ni Andre. Mirasol, patawad! Bulong ni Andre. Ang kanyang boses ay tila isang malat na himig ng pagsisisi. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit sa kanyang mga mata ay may isang kakaibang liwanag. Isang liwanag ng kapayapaan na ngayon lamang niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ito lang ang paraan para mabura ang lahat ng sakit na ibinigay ko sa iyo. Huwag kang magsalita, Andre. Parating na ang tulong, sabi ni Mirasol habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo gamit ang kanyang panyo. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisingi ni Andre, humalo sa pawis at dugo ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ni Mirasol ay tila natunaw, pinalitan ng isang malalim na awa para sa taong naging biktima rin ng sariling ambisyon at maling pagpapalaki. Ang briefcase. Mateo, alagaan mo siya. Huling sabi ni Andre bago siya tuluyang nawalan ng malay sa bisig ni Mirasol. Dumating ang mga medical team at mabilis na isinakay si Andre sa ambulansya. Nanatiling nakatayo si Mirasol sa gitna ng simbahan. Hawak ang itim na briefcase ng kanyang ama. Ang kanyang damit ay puno ng dugo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo siya ng tuwid. Ang bagyo sa labas ay nagsisimula ng tumila at ang mga ulap ay dahan-dahang nahahati upang bigyang daan ang mga bituin. Lumapit si Lolo Ben sa kanya, dala ang isang mainit na kumot. Chairwoman, tapos na ang lahat. Ang hustisya ay nakamit na, hindi sa paraang gusto natin, kundi sa paraang itinadhana. Tumingin si Mirasol sa altar. Ang krus ay nananatiling nakatayo sa gitna ng dilim, tila isang saksi sa lahat ng sakripisyo at pagpapakumbaba na naganap. Alam ni Mirasol na ang paglalakbay niya tungo sa paghilom ay nagsisimula pa lamang. Ang yaman ng Maharlika Holdings ay nananatili sa kanyang mga kamay, ngunit ang tunay na kayamanan na nahanap niya ay ang kanyang sariling lakas at ang kakayahang magpatawad nang hindi kinakalimutan ang dangal. Ngunit bago pa man sila makalabas ng simbahan, isang pulis ang lumapit kay Mirasol. Hawak ang isang maliit na recorder na nakuha mula sa bulsa ni Andre bago ito isakay sa ambulansya. Chairwoman, mukhang may huling mensahe si Mr. Salcedo na sadyang iniwan para sa inyo. Nakarecord ito bago siya pumunta rito sa simbahan. Nang i-play ni Mirasol ang recording, ang unang salitang narinig niya ay hindi tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay isang pag-amin na magpapabago sa tingin ni Mirasol sa kanyang buong buhay. Isang lihim tungkol sa kanyang ama na maging si Andre ay natuklasan lamang sa huling sandali. Ano ang nilalaman ng recording na ito? At bakit tila ang tunay na kalaban ni Mirasol ay hindi ang mga Alcantara o ang mga Salcedo, kundi isang katotohanang matagal nang itinago ng sarili niyang pamilya. Mirasol, kung naririnig mo ito, malamang ay huli na ang lahat.
Huwag mo sanang isipin na ang lahat ng pag-ibig ko ay isang pagkukunyari lamang. Sa gitna ng dilim, ikaw ang tanging liwanag na hindi ko kayang abutin dahil sa bigat ng aking mga kasalanan. Ang boses ni Andre mula sa maliit na recorder ay tila isang multong bumubulong sa loob ng opisina ni Mirasol sa Maharlika Holdings. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang lamesa, pinapatingkad ang bawat butil ng alikabok na sumasayaw sa hangin. Nakatitig si Mirasol sa portrait ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Ang bawat salita mula sa recording ay tila isang mahapdi, ngunit kailangang gamot sa kanyang mga sugat. Sa recording, ipinagtapat ni Andre ang huling lihim. Ang ama ni Mirasol, si Don Miguel, ay hindi namatay nang walang alam. Alam ng Don ang plano ni Helena Alcantara at ang tanging dahilan kung bakit niya pinayagan si Andre na mapalapit sa kanyang anak ay dahil nakita niya ang kabutihan sa puso nito na pilit lamang nilulunod ng takot. Ang trust fund na inihanda ng Don ay hindi lang para sa mga Salcedo, kundi isang paraan upang bigyan si Andre ng pagkakataong makalaya mula sa mga Alcantara. Pinoprotektahan kanya, Mirasol. Hanggang sa huling hininga niya, ikaw ang iniisip niya. At ang kapatid mong si Gabriel, nahuli na nang malaman niyang may iniwang anak. Pagpapatuloy ng boses ni Andre na ngayon ay puno na ng hikbi. Mateo is the bridge, Mirasol. Siya ang simbolo ng kapatawarang hindi ko na maibibigay sa sarili ko. Dahan-dahang pinatay ni Mirasol ang recorder. Ang tunog ng pag-click ng button ay tila ang huling tuldok sa isang mahaba at masakit na kabanata ng kanyang buhay. Huminga siya ng malalim. Ramdam ang bigat na dahan-dahang umaalis sa kanyang dibdib. Hindi perpekto ang kanyang ama at hindi rin perpekto ang kanyang asawa. Ngunit sa huli, ang pag-ibig pa rin ang naging tanging sandigan upang malaman ang katotohanan. Pagkalipas ng ilang linggo, dinalaw ni Mirasol si Andre sa ospital ng bilangguan. Ang lalaki ay nakahiga. Ang kanyang balikat ay may benda pa rin. At ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng dati nitong ambisyon. Nang makita niya si Mirasol, isang simpleng pagtango lamang ang naibigay niya. "Kumusta si Mateo?" Mahinang tanong ni Andre. "Mabuti siya. Sinisimula na niyang tawagin akong tita. Pinapaaral ko na siya sa pinakamagandang school at araw-araw niyang kasama si Lolo Ben sa hardin." Sagot ni Mirasol. Walang galit sa kanyang boses. Tanging isang malamig na distansya na nagpapatunay na ang kanilang ugnayan ay tuluyan ng naputol. "Salamat, Mirasol. Salamat sa pagiging mas mabuting tao kaysa sa amin." Bulong ni Andre bago siya lumingon sa kabilang panig ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ibon sa labas na tila sumisimbolo sa kalayaang hinding-hindi na niya makakamit. Samantala, sa kabilang panig ng bansa, si Helena Alcantara at Doña Pela ay nagsisimula na sa kanilang buhay sa loob ng correctional facility. Ang dating mga reyna ng lipunan ay ngayon ay naglalabanan ng sarili nilang mga uniforme at nakikipag-agawan sa rasyon ng pagkain. Ang bawat ginto at brilyanteng dati ay ipinagmamalaki nila ay napalitan ng mga rehas at malamig na semento, isang karma na tila sadyang itinadhana para sa kanilang mga kasalanan. Sa huling bahagi ng araw, bumalik si Mirasol sa kanyang probinsya. Hindi siya pumunta sa simbahan, kundi sa isang malawak na lupain sa tabi ng dagat na kanyang binili. Doon, ang mga manggagawa ay abala sa pagpapatayo ng isang malaking gusali. Ang karatula sa harap ay may nakasulat na, "Bahay Mirasol, isang kanlungan para sa kababaihan." Nakatayo si Mirasol sa dalampasigan, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kulay kahel at lila sa kalangitan ay tila isang painting ng pag-asa. Lumapit sa kanya si Mateo, hawak ang isang maliit na bangkang gawa sa papel. "Tita Mirasol, tingnan mo po, lilipad na ang bangka ko sa dagat." Masayang sigaw ng bata. Binuhat ni Mirasol ang bata at hinalikan sa noo. "Oo, Mateo, at tulad ng bangka mo, tayo rin ay maglalakbay patungo sa isang bagong buhay.
Isang buhay na wala ng lihim, wala ng pait at puno ng tunay na pag-ibig. Habang ang mga alon ay dahan-dahang humahaplos sa pampang, ang tunog ng tubig ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa lahat ng sakit ng nakaraan. Si Mirasol Villarreal ay hindi na ang babaeng nagtago sa anino ng kanyang asawa. Siya na ang reyna ng kanyang sariling tadhana, ang diamanteng pinatigas ng pagsubok at ngayon ay handa nang magbigay ng sariling liwanag sa mundo. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang hindi inaasahang sulat ang dumating mula sa isang hindi kilalang nagpadala sa ibang bansa. Sa loob niyon ay isang susi at isang mapa patungo sa isang tagong vault sa Switzerland na nakapangalan kay Gabriel Villarreal, ang kanyang kapatid. Ano ang huling regalong iniwan ni Gabriel para sa kanya? At sapat na ba ang lahat ng ito upang tuluyang isara ang pinto ng Maharlika? Ang huling sinag ng araw sa dalampasigan ng San Simon ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa buong paligid. Ang langit ay pinaghalong kulay rosas, lila at ginto. Isang tanawin na tila iginuhit ng tadhana upang ipagdiwang ang pagtatapos ng isang mahabang bagyo. Ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang ay lumilikha ng isang payapang himig, tila isang mahinahong paalala na ang dagat, kahit gaano kadelikado sa oras ng unos, ay marunong ding kumalma at magbigay ng kapayapaan. Nakatayo si Mirasol sa balkonahe ng Bahay Mirasol, ang kanyang bagong tayong center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling itim na suit ng isang chairwoman. Sa halip, suot niya ang isang simpleng puting linen na damit na dahan-dahang tinatangay ng hanging dagat. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng uling o dugo. Tanging ang mga pilat sa kanyang siko ang natira. Mga pilat na ipinagmamalaki niya dahil ang mga ito ay simbolo ng kanyang katapangan. Mula sa malayo, narinig niya ang masayang tawanan ng mga bata, kabilang na ang boses ni Mateo na nakikipaglaro kay Lolo Ben sa malawak na damuhan. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang gamot na tuluyang nagpapahilom sa mga sugat ng nakaraan. Si Mateo, na dati ay isang alas lamang sa laro ng kasakiman, ay ngayon ay ang tunay na tagapagmana ng pag-ibig ng pamilya Villarreal. Sa kanyang kamay, hawak ni Mirasol ang maliit na gintong susi na galing sa Switzerland. Binuksan niya ang maliit na kahon na kasama nito. Hindi ginto o pera ang tumambad sa kanya. Sa loob ay mga litrato ng kanyang kapatid na si Gabriel noong ito ay nabubuhay pa. Kasama ang isang liham na nagsasabing, ang lahat ng yaman sa vault na iyon ay nakalaan para sa edukasyon ng sinumang magiging anak o apo ng pamilya Villarreal. Isang huling yakap mula sa kanyang kapatid na tila nagsasabing, Mirasol, tapos na ang laban. Mamuhay ka ng malaya. Napangiti si Mirasol habang pinagmamasdan ang mga litrato. Sa puntong ito ng kanyang buhay, hindi na niya kailangan ang higit pang yaman. Ang Maharlika Holdings ay nananatiling matatag sa ilalim ng pamamahala ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Ngunit ang tunay niyang kaharian ay narito sa San Simon, sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Napalingon siya nang marinig ang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa labas ng center. Isang volunteer doctor ang bumaba, isang lalaking may mabait na mga mata na madalas niyang makasama sa mga charity mission. Isang simpleng pagtango at ngiti ang ibinigay nito sa kanya, isang pangako ng isang bagong pagkakataon na hindi minamadali. Isang pagkakaibigang itinayo sa pundasyon ng respeto. Huminga ng malalim si Mirasol, nilalasap ang amoy ng alat ng dagat at ang bango ng mga bulaklak sa paligid. Ang diamanteng itinapon at minaliit ay hindi lamang nahanap ang kanyang kinang, natutunan din itong magbigay ng liwanag sa iba. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga talinang nakaraan. Wala na ang bigat ng pighati. Ang dulo ng kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa tagumpay laban sa mga kalaban. Ito ay tungkol sa tagumpay ng kanyang sariling puso. Isang pusong natutong magpatawad, natutong bumitaw, at higit sa lahat, natutong muling magmahal sa sarili.
Habang tuluyang lumulubog ang araw, alam ni Mirasol na ang bawat bukas ay isang blankong papel na handa niyang sulatan ng isang bagong simula. Isang simula na puno ng katotohanan, dangal, at walang hanggang pag-asa.